Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin umamin na si Claire. Nako, hala, ito ang ayaw mong mapanood. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So ito mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong ito pong pag-endorso ni Vice President Sara Duterte kay Congressman Marcoleta. Palakpakan po natin mga kababayan. Ito panoorin po natin at huwag po natin kalimutan Congressman Marcoleta para sa Senado. Number 38 po mga kababayan. Ako si Sara Duterte. Iisa lang ang Rodante Marcoleta sa Senado. Hindi natitinag, hindi natatakot, at laging nasa panig ng tama. Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, Correct. hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay pinaglalaban. Ni isang congressman mga kababayan, walang tumindig para kay Vice President Sara Duterte. Walang tumayo para sa kanya mga kababayan. Only Congressman Marcoleta stand with Vice President Sara Duterte. Kaya palakpakan po natin ang taong ito. At wag po natin kalimutan iboto siya ngayong darating na midterm election. Senatorial candidate po. Kahit mag-isa ka lamang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. So yan mga kabayan, vote number 38 sa balota, Rodante Marcoleta. Paborito po natin to sa sa House of Representatives, no? Mula pa noong panahon ni dating Pangulong Duterte, talagang paborito na po natin ito kasi lumalaban po ito sa tama, no? Palaging nasa side po ito ng tama si Congressman Marcoleta. Well, anyway mga karibin natin, i-comment nyo na lang po ang inyong opinion about yan. At ito, pasadahan po natin itong si Jose Castro. Aba, mga kababayan, sabi niya po dito, gusto siya ng taong bayan. Talaga ba? O ito, pakinggan po natin ito mga kababayan. Tinatanong po kasi siya. Huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Hawak mo taong bayan? Ang balita ko, gusto ko ng taong bayan eh. Yung DDS lang naman ang ayaw sa mga sinasabi ko. Ulitin po natin mga kababayan para marinig nyo. Baka ako lang, baka na namimalik-mata lang tayo dito, no? O ito. Huwag kayong magulat kung ang taong bayan ay magalit sa inyo. Hawak mo taong bayan? Ang balita ko, gusto ko ng taong bayan eh. Yung DDS lang naman ang ayaw sa mga sinasabi ko. O kayo mga kababayan, gusto nyo daw si Jose Castro. Ano sa palagay nyo mga kababayan? Gusto niyo ba? Si Ma'am Sas, sabi niya dito, gusto niya talaga si Auntie Claire eh. Very confident itong si Auntie Claire mga kababayan. Pero di kaya nasobrahan ka sa kakapalan ng muka? Di ba? Jose Claire Castro, di kaya nasobrahan ka sa kakapalan ng muka? Wag mong ay nako po. Gustong-gusto daw siya ng taong bayan. Halos nga pag ikaw ang ikino-content ng mga content creators, palaging mga bashing, no? Ang mga comment doon, mga kababayan. Saan banda ang gusto ka ng taong bayan? Anyway, eto pasadahan din po natin. Siya rin po mga kababayan, ito parang taliwas yata ang sagot
ni Yusek Claire Castro sa tanong. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. May reaksyon ho ba ang Pangulo? This coming from the second highest official of the land, supported by his own sister. Yan. Patungkol po dyan, patungkol po sa campaign na issues, maganda pong mas tanong na lang natin ang campaign manager. Mas authorized po siyang magsalita patungkol po sa ganyang klaseng relasyon. But have you taken this up with the President? What are his thoughts on this? Patungkol po sa kanyang kapatid. No, yeah. This particular ad, for example, which is Of course, the hindi po nais ng ating Pangulo na magitong So yung tinatanong po yung ads sa mga kababayan. klaseng mga negatibo na pangangampanya. Lalong-lalo na Negatibo daw na pangangampanya. Kayo ang pinatatamaan, kaya negatibo talaga. Di ba? po kung ito ay fake news. Any proof, di ba? Kayo na ang nagsabi na kapag walang ebidensya, walang basihan, or walang ipinapakitang documents, ay fake news, mga kaubayan. Pero, sa palagay ko po, yung ads po ni Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos, mayroon po silang mga dokumento na pinagbasihan kung bakit nila nasabing maitim, no, ang gobyerno natin ngayon, ang Pilipinas ngayon, mga kababayan. Pero kung sasabihin po ni Yusek Castro na fake news po yun, ang burden of proof ay nasa inyo po kasi kayo po ang nag-aakusa, di ba? Na ito ay fake news, di ba? Gaya po, mga kababayan, ito ibabalik lang natin sa kanila. Gaya po ng hinahanap po ng taong bayan si First Lady Araneta Marcos. Hinahanap po noon, di ba? Kasi sabi, nandun po sa LA. Hinahanap po ng taong bayan. Anong sabi? Nung hinahanap, anong sabi po ni Atty. Claire Castro? Sabi po kayo po ang maglabas ng ebidensya kung nandoon si First Lady sa LA. Kayo po ang maglabas ng ebidensya kasi kayo po ang nag-aakusa ng fake news. Yung pinupost nila. Ngayon, ibabalik po natin kay Atty. Claire Castro, mga kababayan. Kayo naman po ang nag-aakusa na fake news po yung ads na yon. Please give us evidence, proof, no, documents that will justify your claim na fake news yun, mga kababayan. Hindi dahil sa kayo po ay nandyan, tagapagsalita kayo, ay pwede nyo na pong gawin ang lahat. Pwede nyo paikot-ikutin yung taong bayan. Hindi po. May sariling pag-iisip, may sariling opinion, may sariling pag-iisip nga, no? Ang taong bayan. Kaya hindi nyo kami maluloko. Grabe naman po itong na ito, Yusek. So, noon pa naman po, sinabi ng ating Sagot mo. Pangulo na labanan natin ang mga fake news. Napunta ka Mas na sa hindi fake maganda news. kung ito ay gagawing naratibo sa isang pangangampanya. Alam mo, isa lang dapat talaga ang gawin ninyo Labanan ninyo ang inyong mga sarili. Kasi kayo mismo ang nagpapalabas o nagpapakalat ng mga fake news. Pag kayo ang tinitira, fake news. Pag kayo ang tumitira, doesn't matter if it is a fake news or not. Diba? Unfair po ang inyong gobyerno. Diba? Tulad po ng mga vloggers, pag tinitira po kayo, sasabihin nyo agad, fake news. Pag kayo ang tumitira sa vloggers, whatever it takes, no? Walang fake news. Diba? Yan po ngayon ang ating gobyerno, mga kababayan. Yan po ang ating gobyerno ngayon. Anyway, eto, pasadahan din po natin. Gusto ko lang ipakita ito, mga kababayan, kasi, eto, i-zoom in natin Ito po yung nagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Ang approval rating, 14%. Ang trust rating, 14%. Hindi ba itong taong ito nahihiya? Yan lang po ang kanyang trust and approval ratings. Samantala, yung kanyang gustong ipa-impeach, ito po,
nasa 59% ang approval ratings. Nasa 61% ang trust ratings. Mas mataas pa po parehas ang approval rating and trust rating ni Vice President Sara Duterte kay President Marcos. Baka, ito naisip ko lang bigla, baka itong si Speaker Martin Romualdez ay barking on the wrong tree. Dapat yung impeachment na inahain nyo kay Vice President Sara Duterte, yun po ang impeachment na inihain dapat kay PBBM, sapagkat kung titingnan natin ang trust and approval ratings, pang presidentiable po ang trust and approval ratings ni Vice President Sara Duterte. Di ba? Napaka-simple na logic lang yan, Speaker Martin Romualdez. Baka hindi mo naiintindihan, no? Yung mga percent na yan, attorney pa naman po kayo, di ba? Kayo po ang nagpapa-impeach, 14% lang ang nagtitiwala at nagugustuhan ang inyong mga ginagawa. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan? Pero ito, pasadahan din po natin itong si Enrile kasi gustong-gusto ko rin bigyan ng komento to, mga kababayan. No? Sabi po dito ni Enrile, mga karibin natin, many of his supporters and admirers, some of whom are learned academians and legal scholars, claim that former PRRD arrest was bereft of due process and that his delivery to the ICC for trial in the Netherlands was in violation of our dignity and sovereignty as a country. They blame BBM and his regime for his unprecedented legal event. With due respect to all, I beg to disagree. So hindi daw naniniwala si Juan Ponce Enrile na mayroong violation na ganap doon po sa pag-aresto kay former President Duterte. Ito lang, mga kabayan, na masasabi ko dito. I understand, no? Maiintindihan ka po namin, Enrile, kung bakit mo nasasabi yan. Pero sana, because you are the legal chief legal counsel ng presidente, dapat hindi ka po nagbubulag-bulagan at hindi mo kinukonsinti yung mga ginagawa ng ating mga tauhan ng presidente. Ano? Kasi marami po ang nagsabi, no? Even the former Chief Justice, mga kabayan, said that there is a violation of the arrest, mga kababayan. Diba? Mismong siya umamin na Chief Justice na po yun, former Chief Justice, na mayroon talagang pagkakamali doon. No? Naiintindihan natin si Enrile kung bakit niya nasasabi ito kasi siya po ay nagtatrabaho lamang sa ating presidente. Kapag hindi niya po sinabi ang makakabuti or maganda sa tenga para sa ating presidente, ay pwede po siyang tanggalin, di ba? Ito nga kung talagang walang nalabag na batas, bakit nag-invoke ng anong tawag dyan, ng executive privilege yung mga involved na mga high-ranking officials, di ba? Hindi dapat kung walang pagkakamali doon, walang violation, dapat ilabas nila ang katotohanan. Hindi po lumalabas ang katotohanan sapagkat mayroon po silang executive privilege, mga kaubayan, na nagpo-protekta sa kanila na hindi magsalita kung ayaw nilang magsalita. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po. Enrile, matanda ka na po. No? Matanda na po itong si Enrile, pero sana naman yung bansa naman yung isipin ninyo. Diba? Wag na puro pera-pera lang. Kaya sweldo. Oh. Wag naman po pera-pera lang. Bansa na po ang isipin ninyo. Matanda na po kasi kayo Diba? Ito, mga kaubayan, atin pong pakinggan ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Pwede nilang makita pa rin yung mismong
encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime, kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita, pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Na-encrypt na. Diyos ko, George Garcia, paano naman yun maiintindihan ng mga ordinaryong Pilipino yung mga sinasabi mong encrypt? Bakit ganyan ang ginawa nyo? Di ba pwede after pagboto, makikita sa resibo yung mga names ng mga binoto agad? Bakit may pa-encrypt pa? Kasi nga po mga kababayan, no, this could be sort of dayaan, yung encryption na yan. Bakit? Hindi makikita ng ano eh. Hindi nakikita ng parang bulag ang taong bayan sa kung sino man ang binoto nila. Although binoto po nila, for example, PDP Laban, but they are not sure, no? They are doubtful, no? Na baka hindi ito ang lumabas or hindi ito ang hindi ito yung pumasok doon sa counting. Ha? Bakit? Kasi may mga pangalan pang nakalagay doon na hindi naman nila binoto. That's why, mga kababayan, no? Yan po ang mahirap diyan. Nako po. Diyos ko, bilyon-bilyon ang bayad sa inyo, tapos bibigyan mo lang kami ng explanation na kasi na-encrypt. Simple logic naman yun. Kung online voting, after mo makast ang votes, dapat after nun, makikita mo ang resibo kung sino yung binoto mo. Correct. Wala nang encrypt. Ano encrypt? Ito po, malaking problema itong OFW. Para kasi mga kababayan, tinatago po nila no? Yung katotohanan doon sa pagboto mo. Hindi ba? No? Ito ang hindi ba naisip ito ng COMELEC? Hindi ba karapatan ng isang botante na makita mismo yung kanyang boto, mga kababayan? Hindi ba karapatan yun ng isang botante na i-verify agad-agad yung binoto niya? Kasi kung mabe-verify yan, mga kababayan, after the election, useless na po. Baka ma-verify yan, nakapanumpa na po yung mga hinayutak na hindi naman binoto na lang taong bayan. Wala nang magagawa. Wala nang magagawa, mga karibin natin. Pero isa lang po ang masisiguro ko, hindi po papayag ang taong bayan pag nagkataon, no? At malamang sa malamang, mayroong mananagot dyan. At isa na po ang COMELEC kapag nangyari yan, mga kababayan, sapagkat hindi po sila naging transparent. Why do you need? Why do you need to encrypt? No? Bakit ninyo kailangan magkaroon ng encrypted na result? Wherein democracy, mga kababayan, no? The element of democracy is transparency. 'Di ba? Isa po sa mga elemento ng demokrasya ang maging transparent ka sa iyong nasasakupan. Where is the democracy? Where is the transparency sa ating pong eleksyon na ito? Nakakagigil kayo. Nilabag nyo po, no? Nilabag nyo po yung rules na yan na maging transparent. Ang gobyerno pa rin naman kayo di ba? COMELEC. Ang gobyerno po ay kailangan at all times transparent po yan sa kanyang nasasakupan. Pero kung boboto po tayo at hindi ipapakita yung mga binoto natin, saan natin hahanapin yung after election pa daw? Well, anyway, wala na tayong magagawa. Yan po talaga ang kalakaran daw nila That is sabi nung sa yata yun, sa Singapore Embassy, no, sa embahada ng Singapore. Sabi, it is part of the process. Process ng process ng pandarayan nila. Siyempre, that is part of their process. To what? Para mandaya. Nako po. Wag lamang ganoon. Hindi na po mga ob-ob ang mga Pilipino ngayon. Matatalino na po ang mga Pilipino ngayon, mga kababayan. Okay? Well, anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan
ang inyong opinion. At please don't forget to, ilista nyo na po ang mga numero at mga pangalang iyan, mga kababayan. Sila po, ito, sila po ang ating susuportahan. Itong, galing po ito kay, kaya PH Update, no? Yung sa baba, kinopya ko lang dito din mga kababayan para at least makatulong tayo, di ba? Na makapag-disseminate ng kanilang mga numero at mga pangalan sa ating pong mga kababayan. Alright? Maraming salamat po at please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.